itong anunsyo po ninyo tungkol sa withdrawal form na po pwede nang makuha ng ilan sa ating mga kababayan na gustong bawiin ang kanilang pirma, itong isinusulong nga na People's Initiative. Paano ho ba nila makukuha yan, attorney? At ano ho ba yung mga detalye po nito? Alam niyo po, nung humarap tayo sa pagdinig noong nakaraang araw sa ating Senado, meron po isang miyembro, ang ating Senator Bato de la Rosa, nagsabi na paano naman yung mga kababayan natin na kahit nakasuspend kayo ng proceedings, kahit wala tayong tinatanggap na kahit ano ngayon patungkol sa People's Initiative, ay gusto namang maipahayag na sila ay gustong mag-withdraw ng kanilang lagda o signature sa mga signature sheets. Ano naman ang solusyon natin? Naintindihan po natin na talagang napaka-reasonable po ng naging katanungan na yon sapagkat o nga naman kahit na nakahinto, paano nga naman yung mga gustong magbago ng kanilang kaisipan? So hindi pa pwede nilang gawin kaagad dahil nakahinto ang ating proceedings. Kung kaya naman, base po sa kanya sa ating napag-usapan na yon, ang inyo pong lingkod ay kaagad na nag-aakda ng isa pong resolusyon na inaprubahan naman ng Commission and Bank na kung saan papayagan natin yung pagsasubmit ng ating mga kababayan na lumagda sa mga signature sheets na nasubmit sa mga local COMELEC namin upang for record purposes, at least man lang ay meron po kaming hawak na sila ay nagbabago ng kanilang kaisipan. At kung sakasakali ay yan naman po ay for record purposes lang. Napakaliwanag po yung nilagay namin sa bandang huli ng form na yan na pinapakita po sa inyong TV screen na ito ay hindi nangangahulugan na nililift na ng COMELEC ang order ng suspension ng aming COMELEC resolution at ng suspension ng proceedings sa People's Initiative. At papaano na po yung mga form naman doon sa People's Initiative? Ibabasura ba yun? Susunugin? Ano ba ang mangyayari po, attorney? Alam niyo po kasi yung po mga suggestion na yan ay with all due respect po, hindi po namin kasi pwedeng gawin na sunugin o basta ibasura na lamang at ipagtatapon na lang yan. Sapagkat alam niyo po, accountabilities po yan ng Commission of Elections. Wala pong pinagkaiba yan sa isang pinapareceive na sulat sa amin ng kahit na sinong mga kababayan natin na kinakailangang either aksyonan o in the meantime ay iset aside muna. Pero hindi pwede po namin itapon o pwedeng sunugin sapagkat po pwede po kami madimanda lalo na po yung mga local COMELEC namin. Oo. Mga ilang ano ho yan? Mga forms na nakuha po ninyo nag-gather all over the Philippines. Tama ho ba, attorney? Ito po ay nagre-representa ng, kung hindi tayo nagkakamali, at that time na tinigil natin yung pagtanggap, ay nagre-representa yan ng 8,174,000 na mga lagda. So kayo na po ang mag-divide, mga magagaling dyan sa mathematics, yung 8,174,000 divided by 10. Kasi po 10 signatures bawat isang pahina. Yan po ang bilang ng pahina na natanggap po ng Commission on Elections at that time, tayo po ay base sa ating datos, mga 210 legislative districts na po yan sa 253 na legislative districts. Nagsimula na ho ba yung pag-verify doon po sa mga pirma na yan, attorney? Ay wala po, hindi po. Simula po yung pong pagkatanggap natin, una nakalagay kasi doon sa guidelines natin na dati bago natin sinuspend, na yung pagtanggap ministerial duty lang sa amin, bibilangin lang namin ilang pahina, bibilangin kung ilan ang signatures. Again, at that time, wala pa pong formal na petisyon na pinapile sa mismong COMELEC sa amin sa main office. Ang pinapile lang, mga signature sheets na nag-i-issue kami ng certifications kung ilan ang aming tinanggap. Yan po yung nakikita nyo sa mga TV screen muli. Binibilang lang po yan, hindi pa po yan bine-verify. Kung ilan ang tinanggap at nag-i-issue po kami ng certification kung ilan po yung tinanggap. At malamang-lamang, kung nagtuloy-tuloy yung People's Initiative, yan pong mga certifications na yan ay nailakip bilang Annex B sa kanilang mga petisyon. At ang malinaw dito, attorney, anytime ay posibleng magamit itong mga pirma na ito after yung verification, magagamit pa rin yung pirma nitong mga kababayan natin. Tingnan po natin sapagkat ayaw natin pangunahan yung gagawing rules sapagkat ang tanong ba yung rules ba ay pwedeng prospective na lang o ito ba yung retroactive? Ibig sabihin ito ba yung may effect doon sa mga na-receive na namin o ito ay dapat applicable lang sa mga darating na mga People's Initiative pa? At alamin po natin yan. In the meantime po, yan ay nasa safekeeping namin, yung mga dokumentong yan, nasa pangangalaga natin. Yung in-issue po namin yung order ng suspension o yung resolusyon na sinususpinde yung lahat ng proseso, may nilagay po kami doon na
kung gugustuhin po ng mga proponents, ng mga nag-submit, na kuhanin muna yung mga papel na yan, yung mga dokumentong yan, wala naman pong problema. Bibigay po namin yan kasi naman po, yan naman po ay pinagkatiwala sa amin. Pero kinakailangan ibalik nila sa amin yung mga certifications na in-issue po namin. Bago ko po ipasa kay partner attorney, yung proseso ho ba ng pagsasubmit ng withdrawal form, same lang din doon sa proseso nung pagpirma nila doon sa People's Initiative? Kasi narinig ko doon sa Senate hearing, mas mahirap pa yung pag-withdraw kaysa doon sa pagpapirma doon nung una yung form ng for People's Initiative. Kung napansin po ninyo yung form na pinapakita nyo dyan ngayon sa ating mga TV screens, ay napakasimple po ng form. Wala po, yung pong nakalagay dyan, yung reason of withdrawal. Kahit po hindi lagyan ng mga kababayan natin, wala man po tayo magagawa. Kung ayaw nila maglagay ng kadahilan ng kung bakit sila nagwi-withdraw. Kung gusto lang nila, di pwede po nilang isulat. Napakasimple lang po, yan din naman po yung impormasyon na binigay nila nung sila ay mag-sign doon sa signature sheet. So kung anong pangalan lang, anong address, ano lang po ang precinct number, province at saka yung distrito. At pagkatapos hindi po kinakailangan inotaryo yan. Hindi po kinakailangan panumpaan yan. In the same manner na nung pumirma sila sa ating sa mismong signature sheets ay hindi rin po yan pinanumpaan o under oath sa kahit na kaninong pwede mag-administer ng oath. At available po itong form na ito sa internet. Tama ho ba sa website po ninyo? Available po sa internet, pwede po nila yung ma-print. At the same time, available na po yan sa lahat ng local COMELEC offices natin sapagkat nagbigay na po tayo ng instruction. Tatanggapin po yan. Again, hindi namin aaksyonan yung lahat ng yan, parang hindi rin namin inaksyonan yung pong mga signature sheets sapagkat nakasuspend nga po ang ating proceedings. At least lang, sa isip ng mga kababayan natin gustong withdrawin ang kanilang mga lagda, sa isip po nila ay kahit paano nag-withdraw sila ng kanilang mga lagda na yan na kanilang unang ipinagkatiwala o binigay. Thank you, Attorney. Si Partner Admar po ang mga karagdag katalungan po sa inyo. Chairman, magandang umaga. Ulitin ko lang or i-clarify ko lang. Recording purposes pa lang, hindi pa kayo gagawa ng hakbang na buburahin yung kanilang perma considering wala pang formal na petisyon at suspendido pa ang pagtatanggap. Tama po ba? Po yan, dahil nga sa pagka kami nag-action dyan, maliban sa pagtanggap which is ministerial duty sa amin, ay di para po namin nilift yung order na sinususpend na namin. Pwede na po pala ulit dire-diretso ang ating pong People's Initiative. Wala pa po tayong rules sa kasalukuyan. Kung baga sa ating pong maliwanag na kasabihan, yan ay stopgap measure ng COMELEC upang mapagbigyan lang yung mga gusto mag-withdraw kaagad sa kasalukuyan na hindi nahihintayin yung formal na rules na ilalabas natin kung sakali makapag-draft na po tayo ng bago. Opo. Sir, ilalagay niyo po ba ito sakaling umusad nga, ilalagay niyo po ba ito sa isang database online para mas mabilis din yung inyo pong pag-check sa kung sino yung mga individual na ayaw na or babawiin yung kanilang mga pirma? Hindi po, sapagkat Sir Admar, yan po ay sasubmit sa local COMELEC kung saan na isubmit yung mga signature sheets. Hindi po yung sasubmit dito sa main office. So again, inuulit natin, yan po ay isasubmit ninyo sa opisina ng local COMELEC kung saan din po na isubmit yung mismong mga signature sheets. So kung kayo nasa bayan na yan, malamang-lamang na yung mismong signature sheets ay nasa opisina po ng local COMELEC namin sa bayan. And therefore, yan pong mga withdrawal sheets na yan ay magpo-form part din ng signature sheets nung unang na-isubmit sa amin. Sakali po na umusad at dadako na kayo sa inyo pong mga verification, ano-ano po yung inyo pong i-verify? Kasama din po ba, halimbawa, kasi kung hindi na mag-aabala yung isang individual na nagpapirma doon kahit na hindi bukal sa kanyang loob, maliban doon sa siya ba ay lehitimo na botante, yung kanyang presinto, tama ba yung kanyang pirma, i-check nyo rin po ba kung kusang loob niya na pinirmahan yung mismong lagda or hanggang doon lang sa una kong nabanggit po, Chairman? Doon po sa rules na aming sinuspend, parang hanggang doon lamang sa pagtingin kung yan ay botante at kung yan mismo ay lagda lang niya. Yun lang po ang purpose ng verification. At kahit naman po sa umiiral natin jurisprudence, yan lang po ang purpose ng verification. Kaya lang, again, ayaw natin pangunahan yung magiging rules na gagawin, i-revise, kung yan man ay madadagdagan na paraan o pag-verify ng mga signatures o may iba pang hihingin na ang mismo mga local COMELEC natin kapag ka nagbe-verify ng ganitong klaseng mga lagda.
Kasi kung uusad man at kung ikukonsidera nyo rin kung siya ba ay bukal sa kanyang loob yung pagpirma nito, naintindihan ba niya, kung isasama ninyo, kung meron kayong mga future, kumbaga isang pirma lang din ang inyo pong ibabawas kada merong magsasabi na or mapag-aalaman ninyo, ma-verify ninyo na hindi talaga niya alam kung ano yung pinirmahan. Hindi magiging void yung isang set mismo, yung papel na kung saan siya nakapirma dahil ang iisipin, imposible naman siguro na siya lang ang inoferan or siya lang yung may ganitong mga experience at hindi na-experience ng iba. Tama po kayo. Yung pagtatanggal sa verification, halimbawa ng isang signature, ay nakabase lang on a per signature, per person basis. Unfair po na porket umamin yung isa na nabigyan, itatanggalin mo yung lahat ng siyam na naandun sa na may signatures doon sa isang pahina sapagkat hindi pa pwedeng i-assume po natin, wala pong ganon. Pagka po verification per person po yan at per signature ang approach po natin unless makakapagpakita na isang ebidensya na yung lahat na nakapirma sa isang pahina ay nabigyan o kaya yung kanyang consent ay hindi naman talaga freely na naibigay. Sir, dito po tayo sa inyo pong patuloy na pinaghahandaan ngayon itong midterm election. Nakapag-umpisa na po kayo sa inyo pong voters registration. Mula nang nag-umpisa kayo, sir, mga ilan na po yung naidagdag natin sa listahan ng mga bagong botante? Nakakailang araw pa lang po tayo, mahigit na po tayong 200,000. Nakakatuwa nung unang araw na magpa-register tayo noong February 12 na kung saan diniklara natin pambansang araw ng mga botanteng Pilipino ay naka 89,000 kaagad tayo. First time po yan sa kasaysayan ng komisyon. Alam nyo, pagka unang araw nilalangaw talaga at wala halos pumupunta sa mga COMELEC offices natin o kaya sa mga registration sites natin, ay ito po 89,000 kaagad. So alam nyo, nakakatuwa yan. Ibig sabihin talagang ganun ka-interesado at naging siguro naman kahit paano successful yung kampanya namin upang enganyuhin yung mga kababayan natin magparehistro. To think nga po na kahit ang inyong lingkod pumunta sa Pag-asa Island ay para lang maipakita natin na talagang pupuntahan natin ang lahat ng mga kababayan natin maparehistro lang sila. Sapagkat alam niyo po 3 milyon ang projection, ang pinoproject po ng COMELEC na magpaparehistro mula po sa February 12 hanggang September 30. So, okay lang din, di ba, na magparehistro yung mag-legal age na sa mismong araw ng eleksyon, sa midterm. Tama po ba? Ako, kung sa kasalukuyan, ang ating mga kabataan ay 17 anyos pa lamang, subalit gusto nila magparehistro, basta po sila ay 18 na. Sa araw ng eleksyon, sa Mayo 12 ng 2025, sila po ay pwede na magparehistro. Kahit pa nga, hindi pa sila 18 ngayong araw na ito. Opo. Sir, yung mga mall registration, daily din po ba sila na nag-o-offer ng registration? Daily po siya kapag ka po regular registration. Meron po kasi tayong mga local COMELEC offices na mas minarapat na magparehistro sa mga malls na lang. So pagka po yun, yung po yung tinatawag na satellite registration at nagpaparehistro lamang dyan ay yung mga taga doon sa lugar na yan. Subalit, pagka po Sabado, ay meron naman po tayong tinatawag na Registration Anywhere Program. Na ibig sabihin, kahit hindi ka dyan, basta ikaw ay napunta sa mall na yan, pwede ka magparehistro. At meron din po tayong mga local COMELEC ang ginagawa na pinagsasabay na yung Registration Anywhere Program at saka yung satellite registration na sinasabi po natin para mas makapag-cater sa mga kababayan natin. Tayo po ay merong 171 participating malls nationwide kasama ang SM, Mega World, Philinvest at Robinsons. At yun po, lumalaki at dumadami pa ang gusto mag-participate at sumabay sa ating registration sa mga malls. Most likely during weekends po yung registration yung pang nationwide anywhere, attorney. Tama po, tuwing Sabado po yan ginagawa usually po ng mga local COMELEC natin. At yan pong registration anywhere ay para lamang po sa mga highly urbanized cities at capital towns or cities. Hindi po available yan sa mga munisipyo. Yan po ay para lamang sa mga malalaking lugar katulad ng isang highly urbanized city. Sir, kailan po yung pinakahuling araw nito and ano yung mga pinaka-documents or ID na dapat ihanda ng ating mga kababayan? Ang registration anywhere po, ibig sabihin kahit saan ka pwede magparehistro, ay yan po ay matatapos hanggang August 30 lamang. Subalit yung regular registration, meaning doon sa mismong bayan nyo o syudad, kung saan man yung registration site, yan po ay matatapos ng September 30. Hindi niyo po kinakailangan magdala ng kung ano mga dokumento maliban sa isang government-issued ID na nagpapakita na ang address nyo ay yung kung saan kayo nagpaparehistro.
hindi po tayo tumatanggap ng police clearance, NBI clearance o kahit po company ID. Hindi po natin tinatanggap yan. Kasama na rin po ang cedula, hindi natin tinatanggap sapagkat hindi po yan mga pagkakakilanlan o mga identification card. Hindi po tayo tumatanggap ng company ID sapagkat may mga nahuli tayo na ginagamit. Ang company ID nagmamas manufacture, pag nagbinibigay doon sa mga empleyado, yung pala hindi naman pala taga doon mismo sa barangay na yan, yung mismo mga nagpaparehistro. At the same time, yung po mga estudyante natin, pwede po kayong gumamit ng student ID. Yung pong postal ID, tatanggapin po natin dyan, license, driver's license natin. At kahit po yung mga ID natin sa senior citizen, tatanggapin po natin lahat yan. Sir, sakaling umusad yung People's Initiative, hihinto po ba yung registration? Ay hindi po natin pwede kasing ihinto basta-basta ang registration. Nung una po, talaga namumblema kasi talagang mukhang mahihinto ang registration. Pero alam niyo po kasi, kinakailangan balanse hindi ng komisyon sapagkat gagawa ng paraan na magkasabay ang dalawang yan. Ngayon po, medyo kami nakahinga-hinga ng maluwag sapagkat wala po yung mismong People's Initiative at nakaka-concentrate kami dito po sa registration. Napakalaking tulong po yung bagay na yan. Huli na lang, kamusta po yung bidding sa bago nating transmission system na gagamitin sa midterm election? Isa pa rin po ba ang bidder and most likely siya na ba ang posibleng manalo na niyan or nanalo na ba? Yung pong ating binibid ay hinati-hati po natin yan. First time po natin gagawin yan upang mas masigurado natin na lahat ay may pwedeng partisipasyon. Doon po sa hardware and software, ibig sabihin yung makina na gagamitin natin sapagkat binaliwala na natin yung 97,000 machines na mayroong pag-aari sa komisyon, tayo po magre-renta lang, maglilist lang tayo. Hindi po tayo bibili ng machine. Mahirap po yung bibili kasi mas mahal yun. I-warehouse mo, i-maintain mo. Napakahirap pagka-upgrade. Kaya po list lang po tayo muna. Tama po kayo, isa lang ang nag-participate kasi nakakalungkot, 6 ang bumili ng bidding documents, isa lang ang nag-participate pero wala po tayong magagawa. Hindi po sinasabi ng batas na pag isa lang ay failure of bidding na. Pero ang importante, na andyan po sila ngayon, ongoing ang post-qualification at hinaghihintay po ang inyong Commission and Bank ng rekomendasyon kung kung disqualified ba yan, kung qualified ba yan, o pwede mong mabigay yung award sa nag-iisang bidder na yan. Meron po tayong susunod na bidding. Ito po yung tinatawag natin na transmission. Dati-rati po, yan ay pinag-iisa lang sa nagsusupply ng makina at saka yung transmission. Pinaka-crucial po yan sa lahat. Dapat naiintindihan ng mga kababayan natin yung transmission. At pagkatapos, meron din po tayong bidding patungkol naman sa overseas voting. For the first time sa ating kasaysayan, mag-overseas voting, internet voting po tayo. At yan po ay gagawin natin para sa mga kababayan natin abroad. Attorney, nabanggit mo na itong internet voting. Alam natin na sunod-sunod yung mga insidente ng cyber attacks sa ilang mga ahensya ng gobyerno dito sa ating bansa. Paano ba? May sapat ba tayong resources na matiyak ang security, ang safety ng ating internet voting din for next year? Opo, alam niyo po, may kakayanan na po inyong commission elections. Medyo mapagmamalaki po natin ng konti yan. At the same time, siyempre patuloy pa ang aming enhancement training. Nung pong nagkaroon tayo ng voter search, kung natatandaan nyo, yung nilabas natin, yung listahan ng mga botante sa aming pong website, yung voter search, 35 million ang attempts po noon para i-hack ang ating pong sistema at hindi po nagawa yan. Wala po naging successful. Ito naman pong nakaraang December, nitong holidays, yung aming website mismo nakatanggap ng 3 million attempts para ma-hack po yan. At so far, talaga naman pong magagaling kasi yung aming mga technician, mga IT programmers namin at kayang-kaya po namin makwelahang lahat ng attacks na yan. And hopefully, dito po sa internet voting, siyempre kasama naman po sa ating terms of reference yan kung paano masisecure ang mga boto na ipagkakatiwala ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng internet. Oo, at kasi internet ang pinag-uusapan natin at ilan nga sa mga IT expert din ay nababahala hinggil nga po dyan. Meron na ho ba tayong provider at the same time, magkakaroon pa tayo ng mga pilot testing kaugnay dito sa internet voting? Wala pa po tayong provider sapagkat lahat po yan ay kinakailangan mag-undergo ng public bidding. Public bidding po yan. So far, nung magkaroon po tayo ng pre-conference, ay napakadami pong nag-signify ng intention. In fact, ang SMNI ay isa sa mga nagmatsyag nung 11 possible na providers ang nag-demo sa atin at napakaganda nung kanilang nabigay na demo patungkol sa internet voting at gano'n ka-secure. Ito po ang tatandaan lang ng lahat, lalo na yung mga nagdududa. Pinagkakatiwalaan nga po natin yung mga Pilipinos abroad na bumoto sa pamamagitan ng mail.
Ibig sabihin, pinapadala sa kanilang bahay, trabaho, o kung saan man, yung mismong envelope na naglalaban ng balota. Tanong, how sure are we na sila nag-a-accomplish ng boto? Pero pinagkakatiwalaan natin, binibilang natin yung boto galing sa mail. Samantalang sa internet voting, bago ka bumoto, titingnan yung biometrics mo. Lahat ng klaseng test bago sabihin na pwede mong maiboto using the internet. Ayan, Attorney, Chairman, paalala po ninyo muli, huling mensahe para sa ating mga kababayan. Kung ang ating pong nakatatanda at mga may kapansanan ay talagang pumipila kaagad, 5 minuto lang naman ginagaranti namin, kayo pagsisilbihan na kaagad. Isang form lang ang inyong accomplish, isang pahina lang. Bakit naman po yung mga medyo nakababata, yung wala namang kapansanan, maghihintay pa ng katapusan ng September 30? Kinakailangan po mas maaga sapagkat mas maaga tayo marehistro, ay at least sigurado tayo makakaboto sa 2025 election. Isang tao, isang boto. Yan ang ginagarantiya natin at mabilis na serbisyo. Sana po Maraming salamat, Chairman, po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Ingat po at mabuhay po kayo.